Hello everyone! For today's video lesson ay i-guide ko kayo sa inyong learning task number 1 at number 2 sa inyong learner's packet. Ito ay para sa mga grade 10, week 4, quarter 4. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Just keep on watching! Good day everyone! Sa nakaraang mga videos ay marami na akong naituro tungkol sa measures of position ng group and ungroup data. And I hope na kabisado na ninyo ang pagkuha ng measures of position sa group and ungroup data dahil marami na tayong mga nasagutan na ganitong problem. Dito sa ating learning task number 1, Mrs. Marasigan is a veterinarian. The veterinarian is a vet, in short, a person who is qualified to treat sick or injured animals such as cats or dogs. Veterinaryo in Filipino, manggagamot ng hayop na may karamdaman o sakit. The average salary for a veterinarian in our country per year is 286,802. One morning, Vet Marasigan asked her secretary to record the service time she rendered for 15 customers. The following are service in minutes. Ito yun. Find the values of quartile 1, 7th decile, and 30th percentile. Interpret each measure. Ito ay example ng ungroup data. Bago natin i-solve, kailangan muna nating i-arrange yung data in ascending order. So, mula sa maliit hanggang sa pinakamalaki. So, ito na yung na-arrange na data natin from 16, 20, 25, 25 hanggang sa 60. Ngayon, kunin muna natin yung quartile 1. So, paalala lamang, inibahan ko yung mga values dito upang sa ganon ay subukan yung i-solve yung nasa module ninyo. Okay? Ang gagawin nyo lang naman dyan ay i-arrange nyo lang yung data or yung number in ascending order or yung mula sa pinakamalit hanggang sa pinakamalaki. Ang quartile 1, the formula is 1/4 times n plus 1 sa ungroup data. Ang n natin is 15 kasi meron tayong 15 customers at 15 yung data natin dito. Bilangin nyo lang lahat ito. So by substitution, papalitan lang natin yung n ng 15. 15 plus 1 equals 16. Then, 16 times 1 equals 16 divided by 4. 16 divided by 4, that is equal to 4, o yung fourth position. Gagawin na natin dito ay hahanapin na natin kung ano yung pang fourth position dito sa data natin. Alin dito ang pang fourth position? So, 1, 2, 3, 4, that is 25. Ano naman ang interpretation nito? Diba ang quartile 1 ay 25%? In other words, it can be said that 25% of the service time of Vet Marasigan she rendered for customers is less than or equal to 25 minutes. Okay? So, 25% is less than or equal to 25 minutes. Then, next naman is yung 7th decile. Ang formula naman ay 7/10 naman na siya times n plus 1. Ang n plus 1 natin kanina, diba, is 15 plus 1, that is 16. Then, 16 times 7 equals 112 divided by 10. So, gamitin nyo na lang yung calculator ninyo. 112 divided by 10 is equal to 11.2. By using the Mendenhall and Sinsich method, di ba, kapag greater than 50%, magra-round down to the nearest integer. 70% ang 7th decile, di ba? Kaya, magra-round down tayo, yung 11.2 magiging 11 na lang. Alin dito ang pang-11 na position? Bawasan na lang natin ng 4. So, ang pang-11th na position ay 52. Pwede nyo namang gamitin yung interpolation method. Tanungin nyo na lang si teacher ninyo kung ano yung gagamitin ninyo. Kung hindi nyo pa alam gamitin ang interpolation method, hanapin nyo na lang sa playlist natin tungkol sa interpolation. Ang 7th decile nga natin is 52. And it can be said that 70% kasi yung 7th decile, ang katumbas niya is 70%. Of the service time of Vet Marasigan she rendered for customers is less than or equal to 52 minutes. Next naman is yung 30th percentile. Ang formula naman kapag percentile over 100 naman siya. Tapos kung ano yung
K natin dito. Ang K natin is 30, kaya 30 over 100. Ang n plus 1 natin is 16. 16 times 30, that would be equal to 480 divided by 100. Ang magiging sagot ay 4.8. By using the Mendenhall and Sinchich method, kapag 30%, mag-round up tayo kasi 30%. So, yung 4.8 magiging 5 na siya. Then, alin dito ang pang 5th na position? That is 1, 2, 3, 4, 5, 28. Ibig sabihin yan, can be said that 30% of the service time of Vet Marasigan she rendered for customers is less than or equal to 28 minutes. Okay? Ganyan lang ang pag-solve ng ungrouped data. Now, let us proceed naman sa learning task number 2. Grade 10 students are required to take the National Career Assessment Examination or NCAI. It helps students to identify which strands they should take in senior high school and courses in college. The students in the moving up class 10 HERA of San Jose National High School obtained the following scores in the NCAI. So, ito yung group data natin. Find the third quartile, the 62nd percentile, and the 8th decile of the set of data. Interpret each measure of position. Reminder lang, inibahan ko yung frequency dito ha. Ang una ninyong gagawin, mag-create pa kayo ng isang column dito. Ito ay yung less than cumulative frequency. Para makuha natin ito, kopyahin nyo lang yung lowest score. So, nakadepende ito ha. Meron kasi yung given, nandito yung pinakamababa. Kapag nandito naman yung pinakamababang class interval, dito kayo magsisimula pababa. Pero dito kasi dito yung start natin. Kaya kopyahin lang natin yung 13. Then, i-add natin yung 13 dito sa 7. Yung magiging sagot, ilalagay dito, di ba? So, 13 plus 7 equals 20. Plus 11 equals 31. Plus 4 equals 35. Plus 5 equals 40. So, ito na yung ating less than cumulative frequency. Ngayon, para makuha naman yung lower boundary, subtract lang tayo ng 0.5 sa lower limit. Ang lower limit natin ay yung naunang number dito. So, 26 minus 0.5 equals 25.5. 31 minus 0.5 equals 30.5. 36 minus 0.5 equals 35.5. 41 minus 0.5 equals 40.5. Then, 46 minus 0.5 equals 45.5. Okay, so kompleto na yung table natin. Pwede na nating makuha yung hinahanap na values. Ang una nating hahanapin is the third quartile. Ang una muna nating gagawin ay kunin muna natin yung Kn over 4 kasi quartile yung hinahanap natin. Ang K natin ay kung ano yung hinahanap, that is quartile 3, diba? Kaya 3 yung K natin. Ang N naman natin is the total frequency. So, i-add nyo lang lahat to. 5 plus 4 plus 11 plus 7 plus 13, that is 40. Or kopyahin nyo na lang yung nandito, yung pinakamataas. Ang K natin is 3, ang N natin is 40, divided by 4. Simplify, 3 times 40, that would be equal to 120. Divided by 4 equals 30. Ngayon, kapag nakuha na natin yung Kn over 4, hahanapin natin yung sagot dito sa less than cumulative frequency kung nasaan yung 30 or greater than 30 dito. Hindi siya pwede dito sa 20, tataas tayo, pwede dito sa 31, kasi masyadong mababa yung 20. Ang measure of position natin ay nandito sa class interval na yan. Kukunin na natin ngayon ang lower boundary natin dito sa ating class position. Ang lower boundary natin ay 35.5. Then, ang cumulative frequency below natin, di ba sabi ko, always bababa kayo ng isang beses. So, ang cumulative frequency below, that is 20. Para pala sa mga nagtatanong kung paano kung wala ng cumulative frequency below kapag ito yung class position. Automatic na 0 na yung magiging cumulative frequency below ninyo kasi hindi na pwedeng dagdagan. Okay? Then, ang frequency naman natin is 11. Ang class size naman natin is, magsusubtract lang tayo dito sa lower limit. 46 minus 41, that is 5. Or pwede ring 36 minus 31, 5 pa rin. Ang class size natin is 5. Okay? Now,
Kompleto na yung ating mga values. Ang formula natin ay quartile 3 equals lower boundary plus the quantity of Kn over 4 minus cumulative frequency below over frequency times the class size. Ang lower boundary natin, substitute lang natin yung mga values dito. That is 35.5 plus ang Kn over 4 natin kanina is 30 minus ang cumulative frequency below natin is 20 over ang frequency is 11 times ang class size is 5. Then simplify, 30 minus 20 equals 10. Using your calculator, 10 divided by 11, that is 0.91 by rounding to the nearest hundreds. So 0.91, tanungin nyo na lang sa teacher ninyo kung anong i-round off ninyo. Kung tenths ba or hundreds or thousands. Or pwede na natin siyang idiretso, i-multiply na natin siya sa class size natin, that is 5. Ang magiging sagot ay 4.55. So 35.5 plus 4.55 equals 40.05. Ibig sabihin yan, di ba ang quartile 3 is 75% ng data? It can be said that 75% of the grade 10 students in San Jose National High School have a score of less than or equal to 40.05. Okay? Or pwede ninyong palitan itong interpretation. Next naman is, ang kukunin ko dito ay yung 65th percentile. Hindi 62nd ha, pinalitan ko yung value. Ang una nating gagawin, i-multiply natin yung k times n over 100. Bakit 100? Kasi percentile. Kapag quartile naman, over 4. Ang k na kukunin natin is yung 65. Kasi percentile 65 ang kukunin ko. 65 times 40, that is equal to 2,600 divided by 100 equals 26. Kung percentile 62 yung nasa inyo, papalitan nyo lang ito ng 62. Okay? Ngayon, saan dito sa less than cumulative frequency ang 26 or greater than 26 but not less than 26. That is 31. Nandito yung class position natin. Ang lower boundary natin is 35.5. Ang cumulative frequency below ay 20 kasi bababa tayo ng isang beses. Ang frequency ay 11, then ang class size is 5. Ang formula natin ay ganun pa rin, papalitan nga lang natin yung Kn over 100 dito. By substitution, ang lower boundary natin ay 35.5 plus ang Kn over 100 ay 26 minus cumulative frequency below ay 20 over ang frequency ay 11 times ang class size is 5. Then, simplify, 26 minus 20 equals 6 over 11 times 5. By using our calculator, so 6 divided by 11, so 0.55 times 5 equals 2.73 pag nag-round to the nearest hundreds tayo. Ganyan na siya. Then, ang makukuha dito ay 2.73 plus 35.5, that would be equal to 38.23. Ang P65 ay 65%, meaning it can be said that 65% of the grade 10 students or grade 10 Harris students in San Jose National High School have a score of less than or equal to 38.23. Okay? Next, kukunin naman natin yung 8 decile. First, kunin natin yung Kn over 10 naman ito. Papalitan natin ng 10 ito kasi decile yung kinukuha natin. Ang K natin is 8 times ang N natin is 40 over 10. 8 times 40 equals 320 divided by 10, that is equal to 32. Saan dito sa less than cumulative frequency natin ang greater than or equal to 32 but not less than 32? That is 35. Kaya nandyan yung ating class position. Ang lower boundary natin ay 40.5. Ang cumulative frequency below ay 31. Then ang frequency ay 4. Then ang class size natin is 5. Using the formula, papalitan nyo lang ito ng 10, yung nandito sa denominator. Ang lower boundary natin is 40.5 plus ang Kn over 10 naman natin is 32 minus ang CFB natin is 31
over ang frequency ay 4 times 5. Simplify, 32 minus 31 equals 1. Then, copyhin na lang ito. Then, 1 divided by 4 equals 0.25. 0.25 times 5 equals 1.25. Then, 1.25 plus 40.5 equals 41.75. Ang 8 decile ay 80% ang katumbas niya. It can be said that 80% of the grade 10 Harris students in San Jose National High School have an score of less than or equal to 42.75. Okay na? So, ganun lang ang pag-solve ng measures of position ng group and ungroup data. Sana marami kayong natutunan sa video na to. Kung nakatulong ito sa inyo, mag-comment kayo sa baba at i-share nyo na rin sa mga classmates ninyo para malaman nila. Once again, stay home, stay safe, stay healthy at mag-aral ng mabuti. God bless you all and goodbye!